Rodan. Si Rodan to mga pare, bumalik si Rodan. Si Rodan to. Hindi nyo alam kung gaano kahirap para sa akin na itago tong kaalaman na to sa loob ng ilang buwan at hindi ito maikwento. Ito ang unang balik ng Toho Kaiju sa franchise ng mga pelikulang Godzilla sa loob ng 7 taon. Ano ang ibig sabihin nito para sa future ng Monsterverse? Pareho ba itong Rodan sa King of the Monsters? O isa pang mas sinaunang nilalang? Tatalakayin natin ito habang ipapaliwanag ang ending ng Monarch Legacy of Monsters Season 2. Habang tinatapos ang serye, mahalagang tandaan kung saan tayo nagsimula. Sina Kate, May, Keiko at Lee ay na-stranded sa Axis Mundi, isang lugar sa pagitan ng ibabaw at hollow earth na baluktot dahil sa gravitational distortions. Nagpapabago ng oras. Ibig sabihin, mas mabilis ang oras sa mundong nasa pagitan ng mga mundo. Tinawag nila si Godzilla na nag-activate ng portal para makatakas, pero dahil dito, naiwan si Lee. Sa Skull Island, ginamit ni Kate ang Apex technology para i-activate ang Vile Vortex na nagbigay kay Lee ng pagkakataong makatakas. Bumalik siya sa pod at napunta sa 2017 taon matapos nilang pasukin ang mundo. Pero sa paggawa nito, nagising din ang isa pang Titan, ang Diyos ng Dagat, si Kokai Velu, na kilala rin bilang Titan X ng Monarch. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe na, lalo na sa 65% na hindi pa nakasubscribe. Hindi ito sa pilitan, pero kung gusto mo ng tungkol kay Godzilla, mag-subscribe ka na. Tinututukan ng serye ang paghahanap kay Titan X, kung saan siya pupunta at paano siya maibabalik. Na nagdadala sa atin sa hilagang silangang Australia kung saan lumapag si Kokai, lahat ito para mangitlog. Gayunpaman, naramdaman ni Godzilla ang kaguluhan at bumangon para imbestigahan. Matindi ang laban, pinapauwi ni Godzilla si Titan X habang ipinagtatanggol ni Titan X ang kanyang itlog. Sa gitna ng kaguluhan, ninakaw ng sangay ng Apex na pinamumunuan ni Isabel, anak ni Walter Simmons, ang itlog at ini-airlift papuntang Skull Island para akitin si Titan X kay Kong. Pinalaya siya ni Godzilla dahil nakarating na siya sa lugar kung saan siya unang lumitaw at maaari na niyang simulan ang proseso ng pag-uwi. Pagdating ni Titan X sa Skull Island, inatake siya ng misteryosong organisasyon at nilagyan ng mga node sa kanyang nervous system. Lahat ito ay bahagi ng proseso para subukang kontrolin siya, para hindi siya umatras sa laban kay Kong at pilitin siyang pabagsakin ito. Ang plano nila? Para malayang magamit ang Axis Mundi para pakakitaan, maging ito man ay para sa mga gamot o baka pati na rin sa digmaan. Kasama rin si Kintaro sa plano at gusto niyang gamitin ang time manipulation ng Axis Mundi para buhayin muli ang kanyang ama na namatay ng aksidente sa kamay o mga galamay ni Titan X. Dumating ang Monarch sa eksena, pinangunahan ni na Tim at May at pinatigil ang operasyon, pero huli na ang lahat. Nagsimula nang maglaban sina Kong at Titan X. Mabagsik ang labanan at walang sinuman sa kanila ang nagpipigil. Gayunpaman, nabuksan ng koponan ng Monarch ang hatch kung saan nakatago ang itlog ng Titan. Nang makita niya ang anak, pinutol niya ang koneksyon at nakalaya mula sa kontrol ng misteryosong organisasyon. Nagwagi ang kanyang pagiging ina laban sa anumang teknolohiya na kayang gamitin ng sangkatauhan laban sa kanya. Kinuha niya ang kanyang itlog at nagpasakop kay Kong. Yumuko siya sa harap nito. At si Kong, bilang isang maunawain at mabalahibong lalaki, agad niyang naintindihan ang sitwasyon at pinakawalan niya ito. Sinimula ni Kokai hanapin ang daan pauwi, pabalik sa Axis Mundi para tapusin ang kanyang likas na migrasyon. Nakaalis na sina Isabel at Kentaro sa isla para ituloy ang kanilang mga plano sa ibang lugar. Gayunpaman, nasira ng teknolohiya ang otak ni Kokai at pansamantalang nalito siya. Lubos siyang naligaw. Sumakay sina Lisho, Keiko, May at Kate sa Chinook para subukang ibalik siya sa tamang landas. Sa serye, natuklasan ni Kate na may kakaibang ugnayan siya kay Titan X. Pwede silang magbahagi ng empatya at posibleng mga iniisip. Sabay-sabay nilang ginamit ang mga tunog ng tawag ni Titan X upang magbigay ng senyas sa kanya at pagkatapos ay nagsimula na siyang sumunod sa kanila. Papunta sa lawa na nadiskubre ni Bill Randa na nagsisilbing Grand Central Station ng Hollow Earth Vortexes. Nagbahagi sina Kokai Velu at Kate ng isang malambing na sandali ng pag-unawa at damdamin. Isang pagbati, pasasalamat at pamamaalam sa isang sandali. Bago umuwi, si Titan X kasama ang kanyang itlog. Sa liwanag ng bitak na nagpapabago ng espasyo at oras, nakita ni Lee ang refleksyon ng kanyang sarili mula sa panahon niya sa Axis Mundi.
Isang mas batang bersyon na nakapagpaalam kay Keiko, sumisimbolo sa pagtatapos ng lumang buhay at simula ng bago. Napakagandang paraan para tapusin ang kabanatang ito ng serye. Mahusay ang buong eksena. Bravo sa gumawa nito. Ang koneksyon ni Kate kay Titan X at ang sandaling nagdikit sila ay parang sa Monsterverse. Pero maganda itong paraan para ipakita na dapat nating pangalagaan at unawain ang kalikasan, hindi sakupin. Pagkalipas ng 6 na linggo, bumalik tayo sa Monarch HQ kung saan sina Tim, Kate, May at Keiko ay may sarili ng departamento ng Monarch. Isang mas flexible na team na may mas kaunting limitasyon para mas epektibo nilang mahanap ang mga halimaw at matuklasan ang katotohanan tungkol sa nakatagong mundo ng mga Titan. At mas mahalaga, alamin kung saan patungo sina Kentaro at Isabel at pigilan silang guluhin ang mismong takbo ng panahon. Ngayon, dadalhin tayo nito sa pinakamakabuluhang bahagi ng episode para sa karamihan sa inyo. Si Lisho ay naglaho, sinusubukang hanapin ang kinaroroonan ng isang mapanganib na Titan, isang nilalang na halos sinasamba ng mga lokal na parang isang demonyong nilalang. Dumaan dito sina Kentaro at Isabel, kaya malamang may kailangan sila sa Titan na ito. Pinag-uusapan niya ang lokasyon, malamang sa Thailand, at dinala siya sa gitna ng gubat bago sabihing hindi na sila makakaabante. Ipinakita niya kay Lee ang mga peklat ng paso na nakuha niya mula sa nakakatakot na Titan. Nagpatuloy si Lee mag-isa, umakyat sa mataas na lugar at doon niya ito nakita. Ang demonyong apoy, si Rodan, ay nakadapo sa ibabaw ng isang aktibong bulkan, gising at malinaw na handang magdulot ng kaguluhan. Ngayon, based sa posibilidad na ito ay sa Thailand, maaring ang bulkan ay Doi Pha Kokse, ang pangalawang pinakamataas na bundok doon. Isa ring bulkan na itinuturing ngayong patay dahil di pa sumabog sa 10,000 taon. Gayunpaman, naisip ko na ang kaguluhan mula sa isang dambuhalang Titan na may kapangyarihan ng apoy ay maaaring magbago niyan. Pero anong ginagawa ni Rodan dito? Hindi ba dapat naka-hibernate siya sa El Nido del Domino na bulkan sa Isla de Mara? Natuklasan siya noong 1971 at agad na natayo ng isang Monarch Research Outpost para bantayan ang kanyang mga galaw. Kaya imposibleng ito rin ang parehong nilalang. O, yon ang akala natin. Nakakatuwa, ayon kay Michael Doherty, ang mga magulang ni Rodan ay namugad sa Isla de Mara. Ibig sabihin, may iba pang kauri ni Rodan na nasa kung saan-saan. Maaaring ang demonyong apoy nito ay ang ina o ama ni Rodan? Posible talaga yon. Posible rin na ito ay kapareha na hinahanap ang kanyang kasama na nagpapahinga pa sa Isla de Mara bilang paggalang sa orihinal na pelikula kung saan dalawang Rodan na ang gusto lang ay magparami. Nabasa ko ring sinabi ng mga designer na gusto nila na magkatulad na disenyo at maling iniisip ng iba na iisa lang ang nilalang. Wala pa tayong sapat na impormasyon pero may teorya na maaaring gamitin ng Monarch ang Axis Mundi time manipulation para ipadala si Rodan sa nakaraan, kung saan ikukulong nila siya sa isang bulkan. Technically, hindi naman ito nilalabag ang batas, pero parang sobra na rin yun. Ito ba ay pahiwatig para sa Cold War prequel series ni Lisho o season 3 ng Monarch? Sa paraan ng pagtingin ni Lee pataas sa Titan at pagsabi ng makikita ulit kita, parang nakita na niya dati ang halimaw na ito. Kung hindi mo alam, inanunsyo ng Apple ang prequel series ng Monarch tungkol kay batang Lisho noong 1984. Sinusubukan niyang pigilan ang mga Ruso na pakawalan ng isang mapanganib na Titan na gagamitin bilang isang mapaminsalang sandatang pangwakas ng mundo. Lahat ito sa panahon ng Cold War. Kinukunan nila ang serye sa Agosto at posibleng ilabas ito sa dulo ng 2027 o simula ng 2028. Ngayon, nakakatuwang isipin, ang orihinal na pelikulang Rodan ay isang metapora para sa USSR at ang banta ng pagpapalawak ng komunismo, kung saan si Rodan mismo ang pisikal na pagsasakatawan ng Red Menace. Kaya't may saysay na isama si Rodan sa prequel na serye upang bigyang diin ang aspetong ito ng Cold War na setting. Kung tutuusin, dahil sa buong aspeto ng apoy, mas naging malaking Red Menace pa ito kaysa dati. O baka Orange Menace na, ewan ko. Gayunpaman, ang pagtatapos na ito na nagaganap sa kasalukuyang panahon ay kahit paano nagpapahiwatig na magiging bahagi rin ito ng season 3. Habang posibleng lumabas si Rodan sa prequel, mukhang ipinapahiwatig na aksyon ng ito ang mangyayari sa Monarch season 3.
Nakikita ko ang Cold War prequel na ipapakita si Rodan na tila napatigil sa panahon sa loob ng natutulog na volcan gaya ng Klushenikov Volcano sa Kamchatka, Russia at palalayain ng mga Ruso na nagdudulot ng kaguluhan sa kanilang bayan. Bago ito lumipat sa mas mainit na lugar para maghanap ng kapareha, kaya ito ngayon ay nasa Thailand. Nakikita ko ang monarch na pilit hinahadlangan si Rodan na puntahan ang kanyang kapareha sa Mexico at pigilan ang pagkamatay ng libu-libong tao sa lungsod. Dayon pa man, alam din natin na sa ilang taon, mawawalan din ng saysay ang lahat. Dahil natrap pa rin si Kong sa Skull Island, posibleng mag-focus ang susunod na season kay Godzilla at baka makita na natin ang Godzilla versus labanan kay Rodan na siguradong magiging matindi. Isipin mo si Rodan na gamit ang hurricane at volcanic powers para magbagsak ng libu-libong toneladang volcanic matter kay Godzilla. Legendary ang laban nila. Magkaibang predator na iba ang pisyolohiya pero parehong kayang magdulot ng matinding pinsala. Sana mangyari yon. Pwede pa nating makita ang Argo, isang lumilipad na research facility na parang lungsod na may sarili pang Air Force sa loob. Dahil lumilipat si Rodan, gagamit ang Monarch ng bagong teknolohiya para subaybayan siya. Lalong nagiging makatuwiran ito dahil mayroon tayong oceanic-based research vessel na sumusubaybay kay Titan X. Maaring magsimula na tayong makakita ng mas malinaw na koneksyon sa lore ng King of the Monsters na hahantong sa paggising ni Ghidorah at pagpapalaya ng mga Titan sa ilalim ng kanyang kontrol, binabago ang mundo ayon sa gusto niya. Ang ending ng Monarch ay nagbigay ng isa sa pinaka-exciting na setup sa Monsterverse. Ano ang mangyayari kay Kentaro at sa plano niyang ibalik ang ama niya? Ano naman ang kwento ni Rodan? Magulang, kapatid o kapareha ba ito? At paano kaya ito magdadala sa atin sa kung saan nagtapos ang King of the Monsters? Sa pandaigdigang sakuna ng Titan, marami pa ring tanong tulad ng kung ano ang tunay na organisasyong kinaaniban ni Isabel Simmons. Di sila gumagamit ng Apex Tech pero kompleto at mukhang pinundohan ng malaki ang gamit nila. Kaya hindi sila basta-basta. Sa tingin ko, mas makikilala pa natin sila sa susunod. Umiinit na ang kwento at nagiging mas kapanapanabik ang mga pangyayari. Para sa akin, magandang ending ng season 2 at pinipigil ko ang luha habang ginagabayan ni Kate ang nawawalang ina pauwi. Ipinapakita nito kung bakit special ang Monsterverse. Totoong mga hayop na may damdamin, hindi lang basta mabuti o masamang halimaw. Ipinapakita nito ang ganda ng universo kapag na-explore ng maayos. Sana ipagpatuloy ng mga namahala sa huling episodes ng Monarch ang ganitong direksyon. Dahil ito mismo ang dapat na maging Monarch. Ano ang paborito mong parte ng finale? Ang epic labanan ba ni Kong at Titan X o ang paglabas ni Rodan sa season 3? Sabihin sa comment section. Mag-subscribe at pindutin ang notification button para maging residente ng Dangerville. Bigyan din kami ng malaking thumbs up para makatulong sa algorithm. Ako si Alistair at makikita-kita tayo mga residente sa susunod.